Good morning guys! Maaga pa, 8:16 pa lang ng umaga and I went to the hospital. I don't have any appointment sa doctor, laboratory or ano pa man, but nag-request ako last week ng aking lahat ng records dito sa place namin. Laboratory, ultrasound, lahat-lahat. And nabigay na nila sa akin. Kasi, kung natandaan nyo guys yung previous vlog natin, na sabi ko ay susunod ako kay Mr. Kasi nakahanap na siya ng work doon. Nabago yung plan namin. Well, susunod pa rin ako doon, but inshallah for good. Doon na ako di-deliver ng baby. Doon ako manganganak. Napalitan kasi yung work ni Mr. doon and bumalik siya sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Doon sa first work niya nung dumating siya dito sa Brazil. So, mas okay kasi doon ang salary and ayun, nagdesisyon kami ni Mr. na sumunod na lang ako. Sana dito na ako manganganak para hindi na mahirap ba doon sa mga files, sa hospital, sa doktor, para iisa na lahat. But, naisip ko, mahirap pag nanganak ako nang wala si Mr. dito sa bahay. Well, kaya ko naman, malakas naman yung loob ko. But then, ako kasi ay cesarean ulit. Well, dun sa previous cesarean ko, dun sa dalawa, dun sa panganay ko kasi, sa Pinas ako na cesarean and may nag-aalaga sa akin, nandun yung nanay ko. Yung second naman kay Ali, sa Doha ko naman siya pinanganak, andun naman yung kapatid ko. So may nag-alaga din sa akin. Well, naalagaan naman ako ng Mr. Kaya lang, iba pa rin yung alaga ng nanay or ng kapatid mo mismo. Tapos yung asawa ko naman is meron siyang work. So at least kung magkasama kami, kahit may work siya, kasama ko pa rin siya sa gabi. Hindi ako masyadong mahihirapan. Meron akong makakatulong. And alam niyo naman kapag cesarean is mahirap kumilos talaga. As in, it will takes time na mapagaling mo yung sakit or maalis mo yung sakit na nararamdaman mo. Last week ko actually ito ni-request and hindi ko muna binanggit sa inyo. Ngayon na lang para sure. And mamaya palang gabi ang aking alis. Nakapag-pack na ako ng luggage pero hindi pa tapos. Kasi yung kukuha ng ref, ng gas stove ko ay mamaya pa mga 3 PM pa. Ang aking travel time, bus ulit. Pero this time, ano siya, parang 8 hours and a half yung biyahe. Hindi kagaya nung nagpunta kami dito, 9.5 hours. So, mamaya yung alis ko na 8:30 ng gabi. So, alis ako ng bahay mga 7:45 siguro kasi malapit naman dito yung terminal ng bus. Nakahanap na ulit si Mr. ng mauupahan namin doon. So, balik to small room na ulit kami. Pero inshallah, maghahanap naman ulit kami ng medyo okay na bahay. Doon kasi sa place na yun guys, mahal talagang upahan. So, yung nakuha ni Mr. is 1,000 siya. As in, maliit na room lang. Kasing laki lang ng room namin doon. Tapos yung toilet niya is nasa labas. Pero malapit lang naman. And kami lang naman yung gumagamit. Wala siyang kusina. Sink lang talaga siya. Pwede naman kaming magluto sa loob ng kwarto. Kasi meron naman akong electric na lutuan ulit. Tsaka yung kettle. Yun ulit yung makakasalba sa amin. And alhamdulillah, okay naman. 1,000 yun guys, yung maliit na room na yun. Eh ito, 800 lang. May sala na malaki, may room, may labahan, may kitchen. Parang ano kasi to, style province. Tapos yun parang style city, style Manila, ganun. So yung 1,000 na yun is kasama na dun yung electricity at saka yung water. Hindi ko lang alam kung may Wi-Fi kasi kalilipat lang ni Mr. kagabi and hindi ko natanong kung merong free Wi-Fi doon.
Meron namang malalaking bahay doon, mga kagaya nito, kumpleto, may kitchen, may room, may ganyan, may sala. But then, mahal talaga yung upahan. So, bukod sa mahal, meron silang insurance na hinihingi na kailangan mag-deposit kami ng 3 months. So, kailangan ng 1 month advance and 3 months na deposit. So, ang laki. Saan naman kami kukuha ng ganong pera sa ngayon? And ang upahan doon ng mga malalaking bahay, siguro mga nasa 1,500, minimum yun. Kasi may nakita yung asawa ko na 1,300 is room lang din eh, tapos may banyo sa loob. So, ganun yung upahan doon. Ang kagandahan lang sa nakuha ng asawa ko is 3 minutes walking lang siya doon sa work. So, hindi siya mahihirapan lakad ba pagpapasok at saka paglabas. And then, yung fera or yung pamilihan ng mga fruits and vegetables, paglabas ko, mga 2 minutes walking lang. Tapos yung palagi ko dating tinatambayan na park, yung may simbahan, siguro mga 5 to 6 minutes lang daw na walking, o di ba mas malapit. So sabi ng asawa ko, tis-tis lang, maghahanap tayo ng magandang malilipatan, medyo malaki-laking kwarto. Sabi ko, tis-tis, okay na yan. Ang importante is malapit kami sa kahit saan. Malapit sa fera, malapit sa work niya, malapit sa pasyalan. Yun nga lang ang ano doon, ang mga clinic doon, kung napanood niyo yung mga previous vlog natin, is hiwa-hiwalay ng lugar. So, yun, kailangan ng Uber kasi medyo malayo. But anyway, I'm not sure kung makakapag-vlog ako mamaya. Baka hindi na kasi meron akong 2 maleta guys. And okay naman, hindi naman ako magbubuhat. Magpapatulong ako sa mga driver. Halimbawa, driver ng Uber, driver ng or conductor ng bus. Tapos pagbaba ko naman ng bus station, mag-Uber ulit ako papunta dun sa bahay. Sabi ko kay Mr. wag na niya akong sunduin kung hindi rin lang naman ako maglalakad kasi sayang lang yung pamasahe. Magpapatulong na lang ako sa Uber driver. Tapos yun, baka hindi na ako makapag-vlog guys kasi gabi naman. Tapos ang dating ko pala doon is 4:50 ng umaga. So madilim pa rin. But anyway, babalitaan ko na lang kayo kung anong magiging update ulit namin doon sa datihan naming lugar. And inshallah magpagtagal na kami doon. At kasi 2 months na lang ang anak na ako. And ayun. Ayan guys, so tapos na ako sa isang maleta. Tapos ito na lang yung ipapak ko mamaya. Kasi meron pa akong ilang gamit na kailangang ilagay dyan. Hindi pa tapos. So yan yung 2 maleta na dadalhin ko lang. Yung maleta pala na maliit is dala ni Mister nung umalis siya. So 2 maleta lang yung dala ko ngayon. And sa bus actually ang kailangan is 30 kilos lang. Tapos isang maleta lang. Kahit ganong kalaki ang maleta, pero isang maleta lang. But wala akong magagawa kasi for good ang paglipat ko doon. So inshallah pumayag yung bus na itong 2 maleta. Kasi sayang kung hindi ko madadala lahat. And wala naman ako mapapag-iwan dito. Kaya, ayun. Inshallah, madala ko lahat. Hey guys! Ayan. So, I am ready now. Ano pa lang? 7:27. Nakapag-impake na ako. Dadalhin ko tong bag na to. At saka yun, sa laptop. And meron akong 2 malaking luggage, which is nandun na siya sa may pintuan para malapit na ba sa gate pag nag-book ako ng Uber. Umuulan. Pakita ko sa inyo. Pero tumigil na ngayon. Kani-kanina ang lakas ng ulan.
Pero yung umbrella, iniready ko, nilagay ko sa bag ko. Ito yung dalawang bag na aking dadalhin. Ito itatapon ko to. Yan, dalawang bag na mabigat. And, yan oh, basa pa yung kalsada. Pero tumigil na yung ulan. Inshallah, hindi ako abutan ng ulan papunta dun sa terminal. Andito na ako sa bus, guys. Kaya lang, hindi ako makapag-vlog ng ayos kasi nga gabi. Ayan. Ito yung company na aking sinakyan. And maaga pa. 8 PM pa lang. So 8:30 ang alis ng bus. Okay naman siya. Komportable naman. Stop over. Kinakain ko yung tira kong cake. Past 2 AM na. Past 2 AM, oo. Mga almost 3 hours pa ang biyahe. Tapos bumili lang ako ng Coke Zero. Ito yung bus. Yan. Yung bus na sinasakyan ko. So, para ako ditong, tawag dito, taga-bundok. Kasi, bumasok ako sa store. Kailangan pala ng parang ID pass na manggagaling sa parang bus driver. O ewan ko kung saan galing yun. Kasi ang nag-help sa akin yung bus driver kanina. 25 minutes na stopover. And then, konting minuto na lang, nandun na kami sa Sao Paulo. Okay naman yung yung tiyan ko, si baby, hindi naman siya sumasakit. Masakit lang yung likod ko kasi sa sa sobrang tagal na upuan ba.